Sinabi ng ating bida na ibang-iba talaga ang Just Faction kung saan siya galing at sa Unjust Faction na kanyang pupuntahan dahil kahit sila-sila ay nag-aaway-away. Bago ito pumunta doon ay nabalitaan niya na nag-away ang Explosive Blade Sect at ang Meow Style Sword Sect nang dahil lang sa isang maliit na bagay. Dahil magagaspang ang ugali ng mga ito ay nauwi sa gera ang maliit na away ng mga ito. Makalipas ang ilang araw ay makikita natin na dumating na si Chon sa teritoryo ng Meow Style Sword Sect. Tinanong siya ng bantay kung ano ang kanyang pangalan at kung saang sect ito galing. Pagkasabi niya noon ay tinignan ng mabuti ng bantay ang ating bida at tinanong kung nahihirapan na ba ito sa buhay dahil kinailangan nitong sumali sa away ng dalawang sect sa Unjust Faction. Pinaliwanag na din nito na kapag nakaligtas si Chon hanggang matapos ang away ay bibigyan siya ng kanilang sect ng 2 silver coins at kung hindi naman ay ipapadala na lang nila ito sa kanyang pamilya. Hindi naman na nagreklamo doon ang ating bida at sinabing ayos lang sa kanya kahit masyado silang barat dahil 2 silver coin lang ang kapalit ng kanyang buhay at pumasok na din sa loob. Sinabi ng bantay na inutos daw sa kanila ng kanilang boss na burahin agad ang mga sasali sa kanila na mukhang hindi magtatagal kaya binura na agad nito ang pangalan ni Chon. Habang naglalakad papunta sa meeting place ay inisip ng ating bida na hindi pa rin siya makapaniwala dahil nag-umpisa lang ang away na iyon sa kung kaninong sandata ang mas maganda sa kanilang dalawa. Pagdating doon ay makikita natin ang isa sa mga leader ng sect na nagpapaliwanag kung ano ang kailangan nilang gawin at pagkatapos noon ay sinabing bumuo sila ng mga grupo na merong 10 miyembro. Pumunta naman agad sa kanilang harap ang isang malaking lalaki at sinabi nito na siya ay si Chulsam at dahil siya ang mukhang pinakamalakas sa kanila ay siya na ang kanilang magiging leader. Nagulat naman ang ibang mga nandoon dahil sinundan agad iyon ni Chon at nagpakilala din sa kanilang lahat. Makikita naman natin na hindi natuwa doon ang lalaki at sinabi sa ating bida na siya na ang naunang leader doon. Hindi naman ito sinagot ni Chon at nagpanggap lang ito na walang narinig. Dahil doon ay sinugod na siya agad nito at sinabing tuturuan daw niya ito ng leksyon. Kitang-kita naman ng lahat na walang hirap lang siyang sinampal ng ating bida palayo. Pagkatapos noon ay sinabi din niya ang sinabi kanina ni Chulsam na dahil siya ang pinakamalakas sa kanila ay siya na ang kanilang magiging leader. Tinanong naman ng mga ito kung ano ang mangyayari kung hindi sila pumayag. Nung sinabi sa kanila ni Chon na sasampalin din niya ang mga ito ay yumuko agad sila at sinabing susundin nila ang lahat ng gusto ng kanilang bagong boss. Nung nabuo na ang lahat ng kanilang mga grupo ay sabay-sabay na itong sumugod sa kanilang kalaban. Tinignan ni Chon ang kanyang mga kagrupo at hindi ito masyadong masaya dahil isa lamang ang second-rate na warrior sa kanila at ang iba ay third-rate na lahat. Bigla namang lumapit sa ating bida si Chulsam at tinanong kung totoo ba ang sinabi nito kanina na makakaligtas sila doon kung susunod lang sila sa kanya. Hindi naman na ito nasagot ni Chon dahil inisip nito na mas madali pa kung mag-isa lang siyang gagalaw doon. Pero, pag nalaman daw ng ibang mga tao doon kung saan siya galing ay hindi magiging madali ang kanyang gagawin. Kung kailangan daw niyang magtagumpay sa kanyang plano ay kailangan niyang bumuo ng tiwala kasama ang kanyang mga kasama para magkaroon siya ng mga kakampi doon. Pagdating ng mga ito sa battlefield ay nilabas ng ating bida ang kanyang pana at sinabi sa kanyang mga kasama na sumugod lang sila nang hindi tumitingin sa likod. Hindi naman natuwa ang mga kasama nito dahil pana lang ang kanyang gamit kaya tinanong ng mga ito kung nagbibiro ba ang kanilang boss. Sinabi naman sa kanila ni Chon na kung hindi pa sila sumugod ngayon ay makakatikim ang mga ito ng tig-iisang sampal. Mas nang ibabaw ang takot nila sa ating bida kaya bigla na lang silang sumugod sa gera nang hindi lumilangan sa ibang direksyon. Habang nakikipaglaban si Chulsam ay bigla na lang may sumulpot sa kanyang likod at makikita nating hindi na niya ito masasalag. Laking gulat nito nung bigla na lang silang tumambas sa kanyang harapan at nakita niya ang mga pana sa mga leeg nito. Doon na naisip ng mga ito na hindi lang talaga puro salita ang kanilang boss at kung susunod ang mga ito sa kanya ay makakaligtas talaga sila doon. Hindi din nagtagal ay napansin na ng kanilang mga kalaban na merong gumagamit ng pana at inutos ng kanilang boss na hanapin nila kung sino iyon. Nakita naman agad ng isa nilang kasama si Chon at tinuro niya ito sa kanilang boss. Pero, hindi pa rin naman ito umubra sa ating bida dahil inabot na ang mga ito ng hapon pero hindi pa rin nila siya naaabot. Dahil halos ubos na ang kanilang kalaban ay sumigaw na ang leader na nandoon at pinatigil na ang lahat.
Nagulat naman ang ating bida dahil madami ang lumapit sa kanya at sinabi ng mga ito na susundan nila si Chon hanggang sa matapos ang gera kaya kung pwede ay tulungan niya ang mga ito. Pumayag naman agad doon ang ating bida at sinabing bago nila gawin iyon ay kailangan muna nilang kunin ang kanilang bayad para sa araw na iyon. Habang naglalakad ay bigla na lang silang hinarang ng kanilang leader doon na si Mio Jinbei. Nung narinig ni Chon ang pangalan nito ay nakilala niya agad ang lalaki at sinabing siya ay ang kilalang Mio-style left sword. Tinanong naman agad ng ating bida kung ano ang gusto ni Jinbei at sinabi nito na nakita niya kung ano ang ginawa kanina ni Chon kaya gusto sana siya nitong maging commander ng 100 katao para sa laban bukas. Hindi naman na nag-isip pa si Chon at walang emosyon nitong tinanggap ang kanyang alok. Natuwa naman doon ang leader at sinabing kasing bilis ng kanyang pana ang paggawa niya ng desisyon at tinawag siya nitong killing noise bow. Tinanong ng ating bida kung bakit siya nito tinawag na ganun at pinaliwanag sa kanya ni Jinbei na iyon daw ang binigay sa kanyang alias ng kanyang mga kasama dahil kasabay daw ng pagtunog ng kanyang pana ang pagbagsak ng mga kalaban. Sinabi naman ni Chon na iyon lang ang kanyang ginamit dahil sa sitwasyon pero pinaliwanag nito na isa talaga siyang swordsman. Dahil sa galing nito sa pana ay hindi naniwala sa kanya ang leader at sinabi na lang nito na lalo niya itong nagugustuhan dahil sa kanyang palabirong ugali. Pagkatapos nilang mag-usap ay umalis na doon si Jinbei at sinundan agad siya ng kanyang kasama at tinanong kung sino ang kanyang kinausap. Sinabi ng leader na hindi nito alam ang kanyang pangalan at pana lang ang kaya nitong gamitin kaya ipapadala niya ito sa gitna ng labanan bukas para gawing sakripisyo. Narinig naman iyon ng ating bida pero hindi na niya ito pinansin dahil kaya naman niyang labanan ang kahit na sino bukas sa kanyang harapan. Tumayo si Chon sa harap ng kanyang bagong army at sinabing simula sa araw na iyon ay siya na ang kanilang commander. Hindi ito masyadong natuwa dahil meron lamang siyang 2 first-rate, 8 second-rate, at 70 na third-rate warriors. Habang sinasabi ng ating bida kung ano ang kanilang gagawin bukas ay bigla na lang nainis ang iba sa mga ito. Sinabi nila na hihintayin na lang dapat nilang mamatay si Chon sa laban bukas pero hindi na daw nila kayang tiisin ang pagiging leader nito ngayon pa lang. Sumigaw ang mga ito at sinabing walang kwenta ang binigay sa kanyang titulo ng kanilang leader dahil pana lang naman ang kaya nitong gamitin. Sinabi naman na sa kanila ng ating bida ang totoo na siya ay isang swordsman na galing sa Mount Hua sect, hindi naman naniwala ang iba doon kaya sinabing tuturuan nila ito ng leksyon at inatake na agad si Chon. Bigla namang nagkwento ang ating bida at sinabi sa kanilang lahat na ang pinakamagaling na war merchant ay ang Golden Merchant Organization. Kaya daw nitong ibigay ang lahat ng kanilang kailangan kahit na nasa gitna sila ng gera. Kaya, sinabi sa kanila ni Chon na kung meron silang kailangang bilhin ay doon lang sila dapat kumuha. Kaya pala nagkwento agad ang ating bida ay mabilis lang niyang tinalo ang mga siraulo na sumubok umatake sa kanya kanina. Dinagdag pa nito na kung seryoso talaga sila ay hindi nila dapat ubusin ang kanilang pera sa alak at babae dahil mas kailangan nila ang mga armas at gamot. Dahil naintindihan na ng mga ito ang tinuro sa kanila ni Chon ay tumayo na ito at sinabing kailangan na nilang magpahinga dahil maaga pa sila bukas. Pagkadating ng umaga ay nagtipon-tipon na ang Mio-style sword sect para pumunta na sa battlefield. Pagdating doon ay agad nang nagumpisa ang laban ng 2 sect, alam naman na ng kanilang kalaban ang tungkol sa ating bida kaya sinabi ng kanilang boss na kailangan nilang unahin ang killing noise bow. Hindi naman iyon hinayaan ng kanyang mga kasama at sinabi ng mga ito na kailangan nilang protektahan si Chon. Habang nagkakagulo ang lahat ay nasa distansya lang ang ating bida at meron na itong nakitang target. Sinubukan niya itong atakihin agad habang madami pa itong kalaban sa kanyang harapan. Pero, napansin naman ito ng lalaki at mabilis niyang nasalag ang pana ni Chon. Ang lalaking iyon pala ay kabilang sa sikat na 4 explosive slasher hounds. Sinabi ng lalaking iyon na kahit nasalag nito ang pana ay ibang klase ang bilis at lakas nito. Nagulat din doon ang ating bida at sinabing hindi pa rin pala uubra ang kanyang pana laban sa mga first-rate warriors. Dahil nalaman na ng lahat ang posisyon ni Chon ay mabilis na siyang napuntahan ng isa sa mga slasher. Nakita ng ating bida na malapit na sa kanya ang lalaki kaya binitawan na nito ang kanyang bow and arrow. Sinalag nito ang espada ng siraulo at mabilis nitong tinapos ang kalaban. Hindi naman makapaniwala doon ang kanyang kasama dahil ang sabi sa kanila ay pana lang ang kayang gamitin ng killing noise bow.
Sumugod naman na sa kanila ang ating bida at mayabang na sinabing espada talaga ang kanyang main weapon. Dahil nalilito pa rin ay hindi na nakapag-react ang lalaki sa kanyang harapan kaya mabilis lang niya itong natalo. Agad namang sumugod sa kanya ang isa pang slasher at ginamit agad nito ang lahat ng kanyang makakaya. Iniwasan lang ito ni Chon at inisip na iyon pala ang martial arts ng Explosive Blade Sect. Hindi pa rin makapaniwala ang mga kasama ng ating bida dahil nakikita nila na nakikipaglaban ito gamit ang espada. Pero, napansin ng isa na dami-depensa lang daw si Chon kaya pinaliwanag sa kanya ng kanyang kausap na ginagawa lang talaga niya iyon para maubos ang stamina ng kalaban. Habang umiiwas ay bigla na lang may sumulpot sa likod ng ating bida at sinabing katapusan na niya ito. Hindi naman nagpanik doon si Chon at sinanggalang nito ang espada ng kanyang mga kalaban para makalayo muna ito sa kanila. Hindi naman makapaniwala ang kalbo dahil madali lang siyang napatalsik ng ating bida gamit lamang ang normal na atake. Alam na ni Chon kung gaano kalakas ang kanyang mga kalaban kaya bumuelo na ito para gamitin sa kanila ang Plum Blossom in full bloom. Dahil sa lakas ng teknik na iyon ay makikita natin na natalo na niya agad ang kanyang mga kalaban. Bigla namang nagsigawan ang kanyang mga kakampi at sinabi ng mga ito na natalo na ng kanilang boss ang 4 explosive slasher hounds. Sa ibang lugar, natawa naman doon ang leader nila dahil dumating na sa kanya ang balita at hindi nito inakalang totoo ang sinabi sa kanya kahapon ni Chon at ganun pala ito kalakas. Bigla naman siyang tinawag ng kanyang kasama dahil meron daw itong nararamdamang kakaiba. Kilala daw nitong mabuti ang kanilang mga kalaban at sinabi nito sa kanyang boss na masyadong madali ang kanilang pagkapanalo. Tumawa lang doon ang leader dahil masyado daw itong praning at pinaliwanag na masyado lang daw talagang magaling ang kanyang strategy kaya sila nanalo agad. Nawala naman bigla ang ngiti nito dahil nakita niya na dumating doon ang giant blade. Binati nito ang Mio-style left sword at sinabing long time no see. Galit namang sinabi sa kanya ng left sword na ang lakas naman ng loob niyang pumunta doon mag-isa pagkatapos maubos ng kanyang mga kasama. Hindi naman siya nito sinagot dahil ngumiti lang ito ng masama at pinitik ang kanyang daliri. Makalipas ang ilang sandali ay nagulat ang lahat ng galing sa Mio-style sword sect dahil trap lang pala iyon at napalibutan na sila ng mga kalaban. Rinig sa buong lugar na iyon ang tawa ng giant blade dahil akala nito ay nanalo na sila sa laban. Mayabang nitong tinanong sa left sword kung akala ba nito ay hindi niya alam ang kanyang mga plano. Hindi naman natakot doon ang lalaki at sinabing dinala doon ng giant ang lahat ng kanyang mga warriors at iyon ang kanyang pagkakamali. Walang takot nitong sinabi sa left sword na hindi siya nag-aalala dahil pinadala niya sa battlefield ang 4 na expert level warrior ng kanilang sect. Alam ng left sword na natalo na ng ating bida ang 4 na iyon kaya sinabi nito na kailangan na lang nilang talunin ang giant blade para manalo sa gerang iyon. Tumawa naman ito ng malakas dahil alam nito na walang panalo sa kanya ang lahat ng nandoon. Alam din naman ito ng left sword pero pumorma pa rin ito at sinabing siya na lang ang kailangan nilang talunin kaya gagawin nito ang lahat para magawa niya iyon. Ngumiti lang ang giant at sinabing kahit magsabay-sabay pa sila ay siya pa rin ang mananalo. Si Gusheng, ang sect leader ng Explosive Blade Sect at isa sa 100 pinakamalakas na expert sa buong Murim. Matapos niyang sabihin iyon ay bigla na lang umilo ang kanyang katawan at doon na nalaman ng left sword na iyon na ang katapusan niya. Sa lugar kung nasaan ang sect leader ng Mio-style sword sect ay bigla na lang may dumating at sinasabing merong siyang masamang balita. Malungkot nitong sinabi sa kanilang pinuno na patay na daw ang kanilang vice leader. Galit naman itong pinagpaliwanag ang dumating at sinabing mag-report ito ng maayos. Narinig daw nito sa mga nakaligtas na ang may gawa noon ay ang sect leader ng Explosive Blade Sect. Hindi naman na napigilan ng leader ang magwala dahil pinatay ni Gusheng ang kanyang nakababatang kapatid. Pinakalma naman siya ng kanyang mga elder at sinabing pag inuna niya ang kanyang galit ay hindi sila makakapaghiganti ng maayos. Sinunod naman nito ang kanilang payo kaya huminga ito ng malalim at tinanong sa dumating kung meron pa ba siyang nabalitaan. Hindi na naman makapaniwala ang leader dahil sinabi sa kanya nito na nasolidify na ni Gusheng ang kanyang key. Meron na sanang ipapayo sa kanya ang mga elder pero pinatahimik niya ito dahil alam na daw niya ang kailangan niyang gawin. Lumabas ang leader sa kanyang tent para sabihin sa kanyang mga tauhan na kailangan na nilang mag-retreat ngayon din. Pero, bigla itong nagulat dahil sobrang dami ang tumatakbo na galing sa battlefield at mukhang gusto pa ng mga itong lumaban.
Pinakita na din doon ng ating bida na merong daladalang mga tao habang sinisigaw ng lahat ng kanyang kasama ang alias niyang Killing Noisebao. Mabilis na dumating doon sila Chon kaya sinabi na ng bantay ng giant na napapalibutan sila ng mga Miao-style sword sect. Narinig din nito ang sinisigaw ng mga warrior kaya tinanong niya sa kanyang bantay kung sino ang Killing Noisebao at kung nasaan na ang kanyang mga anak. Napalingon naman si Gushang sa pinto dahil sinigaw ng ating bida na kung hinahanap niya ang mga ito ay kasama niya ngayon ang 4 explosive slasher hounds. Sinipa ng malakas ni Chon ang pinto at pagkapasok ay nagpakilala ito at sinabing galing siya sa Mount Hua Sect. Nakita ng sect leader na wala ng buhay ang kanyang mga anak kaya bigla na lang itong nagpakawala ng sobrang lakas na aura. Sinabi naman nito na hindi siya ang may kasalan dahil sinugod na lang siya ng mga ito bigla kaya self-defense lang daw ang nangyari. Dahil sa sinabi ng ating bida ay lalo pang nagalit ang sect leader kaya lalo pa itong naglabas ng malakas na aura. Napansin naman agad ni Chon ang suot na singsing ni Gushang at sinabing iyon ang mind and key separator. Binaba na nito ang kanyang mga dala at sinabing buti na lang ay hindi na siya nahirapan sa paghahanap ng artifact. Pero, nakita naman niya ito sa daliri ng isang malakas na kalaban. Inisip ng ating bida na dahil pinatay niya ang mga anak ng leader ay hindi siya nito pakakawalan kaya wala na siyang magagawa kundi ang patayin din ito doon mismo. Bigla namang nagsalita si Gushang at sinabi nito kay Chon na hindi siya nito kilala pero sisiguraduhin niyang papatayin siya nito pati na rin ang buo niyang angkan.